Pagkatapos niya magsumite ng affidavit, pinakilala siya sa isang abogado. Doon siya nagulat dahil binigyan siya ng revised version ng affidavit niya. So madaling sabi, meron siyang pinasulat siya ng isang affidavit, pero nung pagkatapos niyang ibigay sa kanila, binigyan naman siya ng panibagong version. At yung version na ito, may dagdag na daw na kwento ng pananakit, SA, at human trafficking laban kay Pastor Quiboloy. May mga fake news daw na isinama tulad ng sinabing lumabas siya sa SMNI News. Pero ang totoo ay nasa Glory Mountain siya noon. Doon daw siya, ayon sa kanyang testigo, ayon doon sa kanyang sinasabi sa video, ay doon po siya nakatalaga bilang miyembro ng kingdom. Doon daw siya sa Glory Mountain. May dagdag pa nga daw ang kwento ng mga bangbang na idinawit sina VP Inday at si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinilit siyang isama sa statement ang mga pangalan ni Senador Bongo at Senador Ronald De La Rosa. Ngunit, ayon din dun sa kanyang video, hindi na po niya binanggit ang mga ito nung nasa Senado siya. Dahil nakita niya yung dalawa doon at kinabahan siya na baka ma-corner siya. Dahil hindi totoo talaga yung pagdawit niya dun sa dalawang senador. 500,000 piso daw ang inalok sa kanya para dumalo sa Senate hearing at dagdag na 500,000 piso uli kung saan isinama niya si VP Sara at PRD sa kanyang testimonya. At tulad ng pinangako namin kahapon, i-discuss naman natin yan si Michael Mauricio na siyang alias Rene na nagbigay ng pagsasaksi sa Senado last year, kung di po ako nagkakamali, laban kay Pastor Apollo Quiboloy. At siya po ay prinisinta ni Senator Nisa Hontiveros. Ibibigay natin yung summary o buod ng kanyang video kung saan in-announce niya ang kanyang pagbawi ng testimonya niya sa Senado. Okay? May slideshow pa rin po tayo ngayon. Okay na po tayo, mag-uumpisa na po tayo para title nga, A Witness Recants. Ito po ang pagsasaksi, pagbawi ng testimonya ni Mr. Michael Mauricio alias Rene sa kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Quiboloy na hiningi o pinacilitate ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Ma'am Isabel, ikaw na lang daw inaantay ni Joy para sa party list ninyo. Yikes! Grabe pressure, ha? Excuse me. Feeling ko uubuhin ako bukas, eh. Okay. Yes, totoo yun. Sabi ni Ms. Cathy Latco, may history na po si Senator Risa ayon kay Ms. Cathy sa panunuhol sa witnesses according to Attorney Topacio. Katulad nga ng ginawa niya doon sa Farmally, mayroon pa isa before that, eh. So, mas nice daw ang abogado ni Pastor magsampa ng ethics complaint sa Senado laban kay Senador Risa. Yan po ay isa doon sa hindi natin matatalakay. Pero include natin sa talakayan natin ngayong araw na ito. Right? Yung ibang mga katanungan, i-discuss po natin pagkatapos ng presentasyon. Okay? So, umpisahan na po natin. Ito pong summary na ito ay galing kay Tio Moreno. Pinost niya po kanina kahapon, sa X. Pero posibleng hindi tama o precise yung ibang mga pangalan na binabanggit dito dahil transcribe lang niya base doon sa audio na narinig niya. Dagdagan natin ng konti habang tinidiscuss yung kabuuan o buod nitong alleged recantation ni Mr. Michael Mauricio. Bago tayo magpatuloy, tandaan po natin na itong buod na ito, itong summary na ito, itong ibang mga dinidiscuss natin dito ay base doon sa sinabi ng witness. Hindi pa natin sinasabi na ito ang buong katotohanan dahil itong video na ito ay hindi pa po napipresenta sa hukuman. Once ipresenta sa hukuman, it will be under oath at maaari siyang ma-cross-examine. Ang cross-examination po, yan po ay paraan para testingin ang katotohanan o consistency ng taong nagsasaksi. Okay? So, ituloy natin. Nung unang kinausap daw ni alias Rene, ang kampo ni Senadora Risa,
nagsulat siya ng personal na karanasan. Wala siyang binanggit na pananakit, SA o human trafficking. Teka, bago natin ipagpatuloy. Ito po ay, yun nga, ang pagbawi ng pagsasaksi ni alias Rene. At itong pagsasaksi na ito ay yung pagpresenta sa kanya doon sa Senado. At ginamit yung kanyang testimonya para imbestigahan at matuloy o mabuhay ang mga kaso laban dito kay Pastor Kibuloy. Ang pagbibigay ng original na saksi na ito ay doon sa Senado at ito ay under oath. Kung kaya't ginagamit natin ang terminong recantation dahil malaki nga ang posibilidad na gagamitin ang testigo na ito sa hukuman kung hindi pa po nagagamit or posible sa isa pang investigasyon sa Senado. In which case, magkakaroon ng dalawang testimonya na magkasalungat. So it will be up to the court kung ano yung bibigyan nila ng paghahalaga. Okay, pangalawa, sabi ng witness, pagkatapos niya magsumite ng affidavit, pinakilala siya sa isang abogado. Doon siya nagulat dahil binigyan siya ng revised version ng affidavit niya. So madaling sabi, meron siyang pinasulat siya ng isang affidavit, pero nung pagkatapos niyang ibigay sa kanila, binigyan naman siya ng panibagong version. At yung version na ito, may dagdag na daw na kwento ng pananakit, SA, at human trafficking laban kay Pastor Kibuloy. May mga fake news daw na isinama tulad ng sinabing lumabas siya sa SMNI News. Pero ang totoo ay nasa Glory Mountain siya noon. Doon daw siya, ayon sa kanyang testigo, ayon doon sa kanyang sinasabi sa video, ay doon po siya nakatalaga bilang miyembro ng kingdom. Doon daw siya sa Glory Mountain. May dagdag pa nga daw ang kwento ng mga bangbang na idinawit sina VP Inday at si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinilit siyang isama sa statement ang mga pangalan ni na Senador Bongo at Senador Ronald De La Rosa. Ngunit, ayon din dun sa kanyang video, hindi na po niya binanggit ang mga ito nung nasa Senado siya. Dahil nakita niya yung dalawa doon at kinabahan siya na baka ma-corner siya. Dahil hindi totoo talaga yung pagdawit niya dun sa dalawang senador. 500,000 piso daw ang inalok sa kanya para dumalo sa Senate hearing at dagdag na 500,000 piso uli kung saan isinama niya si VP Sara at PRD sa kanyang testimonya. Nung isang linggo bago mag-Senate hearing noong 2024, pinatira siya sa isang condo unit at doon sinabihan kung ano ang dapat sabihin niya sa hearing. Habang nandun siya sa hearing, siya po yung naka-hoodie, tapos naka-face mask at naka-shades. At sabi niya doon daw sa Senate hearing, binabasa daw niya yung kanyang script. Ibang level. Pinamuna akong sa labat. Pangwalo, matapos ang hearing, pinatira daw siya sa kondo ni Senator Hontiveros doon sa Manila at tinanong kung maikakilala pa siyang pwedeng magsaksi, mag-witness. May kapalit itong pera din. Bawat research o impormasyon na binibigay niya sa Senado, ibig sabihin yung karagdagang impormasyon, katanggap siya ng 1 million, pero yung karagdagang impormasyon na binibigay niya sa Senado, binabayaran siya ng 12,000 pesos. Noong August 29, 2024, nag-dinner sila kasama ni Ma'am Brenda Portugal, aka Amanda. Yun po yung si alias Amanda na nagbigay saksi din sa Senado at inakusahan ni si Pastor Apollo Kibuloy ng SA. Ito kasama niya ang legal team niya, sina Attorney Domingo, at isang representante ng Office of the Special Assistant to the President. That's Anton Lagdameo. Kasama din daw ang isang Attorney Enrina at ang personal niya na lawyer na si Attorney Ange May Bagudio. Sinabihan siya na ilihis doon sa human trafficking ang kaso dahil mahina daw yung SA na anggap. Thank you, Ma'am Ann. Si Attorney Domingo raw ay gumagamit ng private jet ni Sap Anton Lagdameo tuwing pumupunta ng Davao. Ayon kay alias Amanda, gusto na rin daw niyang sumuko pero may mga taong nag-uudyok pa rin sa kanya. Nag-uudyok na tuloy-tuloy pa rin ang pag-akusa niya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi raw ni Attorney Domingo, hinahanapan nila ng butas, ito yung kakaiba talaga. Si Attorney Israelito Torreon, si Attorney Bobet, para ito ay ma-disbar dahil magaling daw ito bilang abogado. Sa madaling sabi, nahihirapan silang katunggali si Attorney Torreon. Plano din daw nila ang extraordinary rendition kay Pastor Kibuloy, pero hindi ito natuloy dahil nanalo si Donald Trump at nawala ang koneksyon nila sa US government. Anong extraordinary rendition? Katulad po ng ginawa kay PRD, yung sa pilitang kunin siya sa Pilipinas at dalhin sa ibang jurisdiction para malitis, kunwari, doon. Sa ibang mga jurisdictions, katulad ng sa US, kapag mga
so-called terrorists ang hinuhuli nila. Dinadala nila sa ibang bansa at doon hinahawakan kahit ng matagalan dahil hindi nila inoobserba sa ibang bansa ang kanilang constitution. Noong November 5 naman, ayon dun sa saksi, nagkaroon ng meeting kasama si Yusek Nicolas T. ng DOJ. 4 na prosecutors, kasama daw si Olivia Torrevillas, tapos kasama niya si alias Amanda, si Attorney Domingo, yung Attorney Ian, at 3 kinatawan ng NBI, 2 abogado at 1 ahente. Sabi raw ni Yusek T, may reward na 1 million kapag nagsampa sila ng kaso laban sa mga administrators ng KOJC para masiraan at mapasara nila ang kingdom at makuha nila ang mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Sabi na finally, may binanggit silang pangalan na ito daw ang scriptwriter ng mga sinasabing fake witnesses sa Senado. Matapos ang pagbibigay saksi, paglabas ng video ni Michael, naglabas ng statement ng June 25 si Senator Risa Hontiveros ay tungkol daw sa mga kasinungalingan ay pinagkakalat ng isang dating Senate hearing witness. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang katerba daw ang ebidensya ng kanyang opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ng mga taong yan. Lahat daw ng mga witnesses na prinisinta during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried, ayon kay Senadora Hontiveros. Lahat ng iyan may paper trail daw at madali i-corroborate ng ilang mga ahensya at mga opisyales. Handa din daw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May dahilan daw silang maniwala na ang individual na ito ay si Michael o alias Rene ay napilitan o binayaran para madiskaril ang mga proceedings laban kay Pastor Kibuloy. Sabi niya, and disturbingly threatened my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy's heinous crimes. Ganyan daw sila kadesperado. Si Senator Risa Hontiveros to. Ayon kay Senadora, naghahanda sila ng seryosong legal response laban sa acts of harassment and intimidation na ito. Hindi daw nila palalampesin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Ngayon, gayon pa man, didiscuss natin ngayon kung ano ang maaaring maikaso laban kay Senadora Risa at ang kanyang mga kasabwat kung sakasakaling mapatunayan na itong recantation ni alias Rene ay totoo. Ang una dito ay violation ng Article 184 ng Revised Penal Code. Ang title nito ay Offering False Testimony in Evidence. Ayon sa batas, a person who shall knowingly offer in evidence a false witness or testimony in any judicial or official proceeding shall be punished as guilty of false testimony, at ang penalty, kung di ako nagkakamali, ay higit sa 6 na taon. Ngayon, sabi ng, so ano yung mga elemento nito? Kailangan alam ng tao na nag-o-offer ng evidence o nag-o-offer ng peke na witness, alam niyang hindi totoo yung sasabihin ng witness. So, at ito ay prinisinta in any judicial or official proceeding. In this case, prinisinta ang testimonya ni alias Rene sa isang Senate proceeding. Ano pa ang pwede? May mali. Presidential Decree, violation po ng Presidential Decree 1829, ang pagpaparusa ng obstruction or obstruction of justice ito, of apprehension and prosecution of criminal offenders. Sa letter F dito, making, presenting, or using any record, document, paper, or object with knowledge of its falsity and with intent to affect the course or outcome of investigation of or official proceedings in criminal cases. Kung matatandaan po natin, dati na pong naihain ang kaso laban kay Pastor Kibuloy, ngunit sa DOJ ito po ay na-dismiss. Ang ginawa ay nabuhay yung kaso, ni-refile ng witness, at ang pagpipresenta ang maaaring ikaso kay Senator Hontiveros, kung totoo ang paratang, ay making, presenting, or using any record, yung affidavit ni witness, with the knowledge na ito ay peke, knowledge of its falsity, with intent to affect the course or outcome of the investigation. Bukod pa dyan, kung gumamit ng public funds, maaaring makasuhan siya under the bilang violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, causing any undue injury to any party. Okay? Through manifest partiality, evident bad faith, or gross or inexcusable negligence. Ang manifest partiality dito ay yung pagkampi laban kay Pastor Apollo Kibuloy.
So, yan yung yan yung mga posibleng maano sa kanya. Ngayon, may mga katanungan. Sabi ni CRTV, recanting is as good as lying. Is it acceptable in a court hearing? Pawan papang. Ma'am, anong ibig sabihin niyo po ng acceptable? Tignan niyo nga yung kaso ni Senadora Laila de Lima, hindi ba nag-recant din ang ilang mga testigo laban sa kanya? And what a coincidence, sunod-sunod po sila na nagbawi ng kanilang pagsasaksi. Pag sinabi ninyong is it acceptable, anong ibig sabihin ninyo? Tinatanong niyo ba kung maaari silang magtestigo ng ganito, babawiin nila yung dati nilang testigo? Oo, pwede yan. Ang tanong is, kung ito rin ay pag-amin ng pagsisinungaling. Kung aaminin mo na dati kang nagsinungaling, kailangan mapatunayan mo na ang pagsisinungaling nun ay gawa ng duress. Napilitan ka, na-threaten ka, at kailangan patunayan mo yung presence ng threat na yon, yung force o yung coercion na yon. Kailangan mapatunayan din yan na kaya siya nagre-recant ay dahil nawala na yung force or oppression or threat na yon. Sorry. So, magandang gabi din dun sa mga humahabol. Hi kay Ma'am Marlita. I think he was suspended for this post. Hindi po tayo siguro dyan, pero pinost niya po yan sa X. Ngayon, uulitin natin kailangan maliwanag sa lahat. Ito po ay salita ng isang panig pa lang. Nakita na natin din yung statement ni Senadora Risa Hontiveros at sinasabi niya naghahanda siya ng legal na response dito sa mga alegasyon ni alias Rene. Ang mahalaga dito ay makita natin kung saan ipipresenta itong pagbawi. Kung ito ay mapipresenta o napresenta na sa hukuman, may halaga yan talaga kasi kung maaapektuhan niya ang outcome ng mga kaso. Sabi ni Ma'am Marie, according to Attorney Topacio, may tatay na lumapit sa kanya kasi yung anak ay gagamitin din na witness ni Senadora. Nang puntahan nila sa Senate si Ma'am, hindi lumabas kasi nalaman yata na may kasama silang taga-CIDG. Sabi, wala daw dun sa Senado. Sabi ni Ma'am Jong, yung kaso ni Kian, kinidnap ni Risa yung minor na anak ng isang tatay na involved sa droga. Yung formally din, itong false accusation against Pastor Kibuloy. Opo, tatlo yan. Tama po kayo, ma'am. Dagdag pa nga kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Topacio, hindi ko nasama dito sa listahan, maaari din pong kasuhan sa Senate Ethics Committee si Senadora Risa, pero alam naman natin kung paano ang takbo ng Senado. Excuse me po sandali, at sinisipon ako. Si Sir Ramelo ay nanonood from Digos, Mindanao. Magandang gabi din po, Sir Rans. Ma'am Ann Georgie, maraming salamat po sa inyo. Hi kay Damon. Magandang gabi. Sir Jake, andito kayo. Sabi ni Virgo, baka i-contempt na naman yan ng Quadcom. Senado po ito. Kung sakasakali, baka ipatawag rin siya sa Kongreso. Kung sakasakali lang. Magbubukas na naman sila ng investigasyon dyan. Buti na lang, tapos na po. At malapit na pong mag-officially sara ang 19th Congress, which is on the 30th, at mag-umpisa na po ang 20th Congress sa July 1. So hindi tayo sure. Ano ba? Baka buhayin na naman ang Quadcom at TICOM. Sabi ni Romeo, maraming nagtatanong, why just now? Iba'y gahaman daw itong si alias Rene. Bakit kay Ragos ni De Lima, hindi ito tinanong at binansagan? Totoo yan. Meron ng previous accusation kay Hontiveros na ganito. Opo, pangatlo na daw di umano itong insidente na ito. So, Kian, formally, at ito na nga kay Pastor Kibuloy. Tama si Ma'am John. So, ang katanungan, bakit ngayon lang? Madali po kasing sagutin yan. Maaaring sabihin ni alias Rene na ngayon lang po nawala yung threat o yung possible oppression o yung pananakot kung meron man doon kay Senadora. And by the way, kahit sabihin nilang gahaman, that's still a valid reason para magbago ng testimonya. Kasi either sinuhulan siya o tinreten siya. So kung sabihin niya, sinuhulan po ako, well, that doesn't mean hindi siya liable ha. Pero yung pag-threaten, yan po ay maaaring makabawas, menos sa liability niya
doon sa krimen ng perjury. Kasi under oath siya nun eh. Sino may sabi? Sabi ni Soy Sos, mahirap yan. Need din niya i-prove na hindi rin siya nabayaran kaya siya nagsasalita na, grabe ka, nega, no? Doon ka na lang sa maniwala kayo sa prosecution. Sir, mamaya, please. Mamaya. Go, ate is calling you. Need niya i-prove na hindi siya nabayaran. Hindi po kasama yan. Ang presumption nga kasi, valid dito. Ang kailangan niyang patunayan ay nawala na yung threat or oppression sa kanya. Or, pwede rin yung sabihin ay, wala na nga akong bayad eh. Yun nga lang, magiging liable siya sa perjury. Sabi ni Arman, correction, hindi si Virus ang naghahanda, yung taga-bulong ang naghahanda, inaapura niya. Uy, grabe kayo. Thank you, Miss Anne. Thank you kay Mayang at kay Yes Grandma. Hi kay Jezer. Oh, sabi ni Paito, hi papi. He actually acts like a puppy pero 2 years old na yan. Wait! Sir, immature ka lang talaga. Thank you, Miss Mayang. At ni Bettina Goya. Kay Batang Colos din, maraming salamat. Daming nagre-reklamo ko, kainis talaga yan si Wisa. Grabe ka evil. Well, lahat naman, kumbaga, if you turn over a rock, you're going to find things talaga. Sabi ni Sir Henry Prenya, tanim fake witness. Kapal na mukha mang akusa, mga peke naman palang mga testigo. Well, para sa akin, yung mga why only now, kasi gusto nilang i-build up si Senadora Risa, sasabihin nila, ay, kaya siya tinitira kasi potential presidential material siya for 2028. Diba? So kung ako kasi, kung magpo-produce ako ng peke na witness para lang manira, bakit ngayon? Iintayin ko pag malapit na yung eleksyon. Yun, sabi ni Ma'am Raquel, good evening, umiiyak po yan si Alias Oine sa hearing, parang yung babae sa hearing sa Congress na nag-DNTPRD, umiiyak habang nagbabasa ng salaysay. Oo, sabi nga ni Alias Rene sa kanyang video, naiyak siya kasi alam niyang hindi totoo, pero pinabasa sa kanya. Sabi niya, nakonsensya siya kaya naiyak siya. Bukod pa doon sa isang condominium kung saan siya pinatira, habang nagbibigay siya saksi doon sa Senado, kasama daw niya sina Matobato at ibang mga witnesses sa EJK. I wonder. Sabi ni Free Case, kung magkakataon by the 20th Congress, ay maireklamo sa ethics si Virus, 23 na lang uli ang senador. Kung magsaksi. Ang lakas ko ito po ay tsaa, ginger tea po. Ay. Sabi ni Kaupe sa impeachment trial ni CJ, nagpakita ng evidence na kinuha lang sa internet. Ito yun. Sabi ni Angelo, sana i-blue ribbon ko nito kasi matinding akusasyon din ito. Excited for Senate hearing. Paano i-blue ribbon? Nasa 19th Congress pa lang tayo. Patapusin niyo muna yung 19th. Sabi ni Sis Lucy, ang dapat dyan, kasuhan, hindi pwedeng absuelto siya sa pagbabayad niya sa mga kasinungalingan niya, dapat sa ganyan firing squad. Grabe manira, kung totoo. Sabi ni Undisclosed, was the witness coerced to change or withdraw his statement under oath? Hindi pa po, ina-announce niya, siya po ay nag-video at pinost niya ang kanyang video. So, ang sinasabi niya, i-recant niya. Ngayon, maaari na siyang magbigay ng kanyang testimonya under oath, whether sa Senado yon o bilang witness doon sa kaso mismo ni Pastor Apollo Kibuloy. Sir, lie down. No. You have to lie down. You have to lie down. No? Down. No, down. Please call him nga. Oh, bothers me. Go to ate. Go to ate.
Sabi ni Ma'am Fleur, grabe talaga, di ko ma-imagine may mga ganyang kasamang tao pala talaga. Imagine nyo, di ba, na-absuelto nga si Senadora Laila de Lima. Pwede rin natin pag-isipan yon. Huwag lang natin direksyong akusahan kasi that's an accusation or malicious imputation of a crime vice or defect. Ang importante is, parati dapat natin questionin yung mga ganitong palakad, lalong-lalo na yung mga nangyayari under the guise of a legislative inquiry in aid of legislation. Sabi ni Ma'am Vivian, di ba po, dapat magkaroon ng Senate inquiry tungkol sa tanim witness? Opo ma'am, pero tapos na po ang mga session, di ba? Adjournment sine die na. Di ba? Tika muna ma'am, nagta-transition yung Kongreso. I get it, na-excited kayo kasi dapat nga sine-Senate investigation ito. But there are two questions there. Number one, sige, ngayon na lumabas ito, pwede bang i-bring up ito sa 20th Congress? Pwede. Okay. Pwedeng doon, pwede nga siyang kasuhan sa Senate Ethics Committee Pero doon na sa 20th Congress, dahil wala nang panahon, mag-adjourn or adjournment sine die na. Wala na silang session days. Sabi ni Sir Bench, the yellow narratives of lies and deceptions galawang-dilawan. Basta sa paninira ng ibang tao at D-stab expertise ng mga dilawan yan. Kaya nga BFF sila ni BBM now. Style nyo, no? Pwede nyo talagang sabihin sila, ma'am, style nyo. Ay, Ma'am Maria, hindi niyo po nakita si Sir. Huwag po kayong mag-alala, babalik yan. Tapos, opo, ayan, sabi ni Ma'am Celine, tama. Nabanggit din po yung bunker. Sabi ni Ma'am Celine, doon pala na may bunker, naghanap ng heartbeat si Torre doon sa Central Church ng KOJC. Ayon nga dito kay alias Rene, at least, doon sa ilang mga meetings na itinawag siya, nagpo-preside si General Torre. Ayon kay alias Rene ang sabi niya, nandun daw si General Torre at ang interest niya at gusto niya sanang ilagay niya doon sa kanyang affidavit na mayroong bunker. Tingin ko para ma-contain yon doon sa search warrant. Hindi ba nga at pinadagdag sa kanya yung narration na andun daw siya sa Glory Mountain, doon daw siya nagtatrabaho. Tapos nung minsan daw, dumating si PRD, kasama si Senator Bongo, I think kasama din si Senator Bato, andun sila. Tapos dumating daw si VP Inday Sara, may dalang isang sako ng baril, parang ganun. Or meron silang binili na isang sako ng mga baril. Nakakaloka. Sabi ni Vin, mukhang matibay ang ebidensya against Hontiveros sa mga binayarang witnesses. Kasi hinamon nga ni Atty. Topacio si Hontiveros, nakasuhan siya ng libel. Nang sa gayon, mailabas na daw ang mga witnesses na nakausap mismo ni Atty. Ferdinand personal na di umanong binayaran ni Hontiveros para magkaalaman na. Sabi ni Sis Lucy, how can we believe him now for sale ang pagkatao niya? Ma'am, okay. Ito matagal ko nang sinasabi. Oo, totoo yon kasi mayroong dalawang statements na magkasalungat. So at least one of them is a lie. And ibig sabihin, nag-lie siya talaga. Ngayon, sinasabi rin po ng batas, kapag ikaw po ay napilitan dahil may threat sa'yo o tinethreaten ang mga mahal mo sa buhay, ito po ay acceptable. Kumbaga, yan po ay maaaring tanggapin bilang ebidensya na ikaw ay napilitan lamang magsabi ng hindi totoo nung una. So, itong tanong ko, Ma'am Sis Lucy, bakit ayaw ninyo? Di ba? Bakit ayaw ninyong paniwalaan itong taong to? Pero tinatanggap nyo ba yung pagtetestigo laban kay Laila de Lima na ganun-ganun din po, inatras din. At ilang witnesses yan malaking coincidence. Tinatanggap nyo po ba yan? Sabi ni Vin, tigilan nga ako ni Hontiveros, narrative niyang threat siya sa VP na 2028, ilang beses nga yan natalo sa Senado tapos nung nanalo siya, kulelat pa. Pero sa bagay, maganda din tumakbo siya sa 2028 para sure win si VP. Sabi ni Sir Ruel, itong si Risa, ang threat sa taong bayan, nakakatakot kahit matino kang tao, pwede kang gawan ng kaso, nasa posisyon pa naman din si Senator pa. Oo. Sabi ni Friel, habit na ni Risa mag-cut corners, nakakatakot pag ganyan. Yikes. Kung ito ay totoo, Inisipon ako. Maraming salamat kay Metal Injection at kay Ma'am Beth.
Ma'am Mayang, thank you very much. Hi kay Prince Miguel. Thank you kay Mayang Emmanuel. Ay. Pag may isa pong mag-recant sa mga false witnesses, may pag-asa bang humina ang kaso ni Pastor Q? Baliktad po kasi ito ay mga saksi laban sa kanya. So pagka nag-recant sila, then lumalakas ang kaso ni Pastor. No po ma'am, Belgian Malinoy. Sabi ni Rafi, sana sa 20th Congress, Bato or BG will head the Senate investigation on this tanim witness thing ni Risa. And I hope they will hold back at nothing, especially na ipinapasabit sila ni Risa sa mga lies nila. Mapapasalamat kayo, talaga ang mga taong bayan, pinabato, MBG. Ayoko sila. Gusto ko si Senator Marcoleta. Kasi si Senator Bato at si Senator BG, mahal naman natin sila. Kaya lang, abogado si Senator Marcoleta, hindi siya mapapaikot-ikutan at hindi madadaan sa mga ano. Salamat kaayo, Mr. Chair. Sabi ni Oni, siguro naman legit yan kasi detalyado ang kwento ng witnesses. Kilala niya ang pagkatao ni Risa. Ako ay assume so. Ngayon dun sa mga nababahala na, syempre nag-lie na siya dati, paano natin alam na hindi siya nagla-lie ngayon? Kasi wala namang iba. Kung yung isa lie, ito yung katotohanan. These are complete opposites of each other so that the truth of one will be the falsity of the other. Ngayon, may mga instances talaga na tinatanggap ng hukuman ang recantation. Depende na yan sa ebidensya na ipipresenta. Hindi komot may recantation, ibig sabihin hindi yan tatanggapin ng court. Ma'am Vivian says, si Herbert Polanco din po ba ay binawi ang testimony niya laban kay Laila de Lima? Nadala lang po nung nag-testify, talagang tunay. Lahat ng witnesses halos laban kay Laila de Lima nag-recount. Sabi ni Ma'am Christine, can we all feel the hard sell of Risa sa presidential? Perish the thought that she ever gets to that position. Never forget, kahit manahimik, bait-baitan pag-campaign, don't forget her sins to the PH. Hindi po allergic rhinitis ito. Talagang I really have a cold, I think. Sabi ni Patato Tini, Risa should never have won a Senate if not for the late Senator Miriam who said that she should be in the Senate. This is besides allegation of public funds. Aside from the allegation of using public funds as her campaign kitty. Pero tama si Ma'am Lucy o si Sis Lucy. Dapat siya makulong. I mean, he has to prove na good faith na itong pagsasaksi niya. Ay, ulitin natin. Nag-testify siya against Pastor. Pinabawi niya ngayon yung testimonya niya at sinabi na binayaran lang siya. Ngayon nagbago siya ng isip kasi nga nakakonsensya siya. Yes, pwede pa rin po siyang kasuhan ng perjury at tanggapin yung kanyang bagong testimony. Tama si Ma'am Christine din, medyo hard sell nga eh. Sabi ni Dij, kasi papayag si Tamba na masapawan siya ni Kaayo. Oo nga, ano. Sana nga tumakbong presidente si Speaker Martin. Although, kung nag-iisip siya at yung campaign staff niya, most likely hindi siya tatakbo kasi ang baba ng ratings niya eh. Ibang level ka na talaga kung maniniwala ka pang kaya mong manalo at a 4% rating, di ba?